Nitong Lunes din, inilabas ang show cause order laban sa guro para makapagpaliwanag. Sinabi ni Bringas na ang paliwanag ng guro ay magiging batayan para sa pagbuo ng isang komite na magpapasya kung itutuloy ba nila ang karagdagan pang investigasyon o hindi. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Ayon kay Education Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Francis Bringas, ang guro ay mula sa isang paaralan sa Metro Manila at nagtuturo sa mga high school student. But initial information that we got is really parang na prompt yung teacher na magsalita ng ganon because some or a certain group of learners in the class made remarks that are truly hurtful to her. Sasailalim naman ang kanyang mga estudyante sa psychological first aid. Definitely magkakaroon tayo ng certain level of provision of psychological first aid for them para naman yung ma-maintain natin yung tamang the proper decorum inside the classroom, lalong-lalo na kung teacher pa rin naman nila ito at present. Nakakalimutan nyo yung boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Viral online ang video ng isang gurong naninermon sa kanyang mga estudyante na kanyang inilivestream sa TikTok. Mapapanood sa video ang gurong nagagalit at nakapagbitaw ng mamaanghang na salita sa kanyang mga estudyante. Ayon kay Education Deputy Spokesperson, Assistant Secretary Francis Bringas, ang guro ay mula sa isang paaralan sa Metro Manila at nagtuturo sa mga high school student. Isang conference aniya ang isinagawa nitong Lunes sa pagitan ng Schools Division Superintendent, principal ng eskwelahan at ang sangkot na guro upang matukoy kung ano ang nag-udyok sa kanyang mga aksyon. Batay sa inisyal na impormasyon na nakuha ng DepEd, ito ang naging dahilan ng guro sa likod ng mga salitang kanyang nabitawan. But initial information that we got is really parang na prompt yung teacher na magsalita ng ganon because some or a certain group of learners in the class made remarks that are truly hurtful to her. Parang yun lang yung initial na nakuha natin, but as to details, yan yung kailangan nating malaman pa. Nitong Lunes din, inilabas ang show cause order laban sa guro para makapagpaliwanag. Sinabi ni Bringas na ang paliwanag ng guro ay magiging batayan para sa pagbuo ng isang komite na magpapasya kung itutuloy ba nila ang karagdagan pang investigasyon o hindi. Kung sapat ang paliwanag at tatanggapin ito ng otoridad, gagawin aniya ng Regional Director ang naaangkop na aksyon. Sasailalim naman ang kanyang mga estudyante sa psychological first aid. At any rate, yung mga bata that are allegedly in the class during the time of the video was taken, definitely magkakaroon tayo ng certain level of provision of psychological first aid for them para naman yung ma-maintain natin yung tamang the proper decorum inside the classroom, lalong-lalo na kung teacher pa rin naman nila ito at present. Wala namang plano ang DepEd na maglabas ng bagong polisiya para pigilan ang mga guro na gumamit ng social media. Pero lilinawin lang ani Bringas ang mga limitasyon sa paggamit nito batay sa inilabas na DepEd Order 49 noong 2022. Nakapaloob sa DepEd Order 49 ang guidelines para sa responsable at professional na paggamit ng mga guro sa social media. Suffice it to say na very clear din naman yung ating existing DepEd policy on the use of social media. So kung meron tayong makikita later on based on other feedbacks na kailangan nating itong repasuhin, ay gagawin din naman natin yan.